Ito po yung aming homemade siomai, buong buo at hindi nagwahiwalay. Magbibigay po ako sa inyo ng dalawang tip para maluto ng perpekto yung ating siomai. At ang pagtitimpla po niyan ay para din pong lumpiang Shanghai. May carrots, may kenchay, may bawang, may sibuyas. Unang tip na ibibigay ko po sa inyo, lagay nyo po muna ng plastic yung steamer na paglalagay ng ating siomai para po hindi dumikit yung wrapper dun sa steamer dahil may plastic nga po at hindi siya madurog habang naluluto. Gandahan lang po natin ang paglalagay dun sa steamer ng siomai. Huwag niyo pong kasiksikin, dapat saktong-sakto lang para hindi naman sila magdikit-dikit sa isa't isa. At yung pangalawang tip na ibibigay ko po sa inyo ay bubutasin naman po natin yung plastic na ating nilagay para naman po habang kumukulo yung tubig at yung mainit na moist ay pumasok dun sa loob ng steamer at nang maluto ng maayos yung ating siomai. O ganyan po ang gagawin ninyo ha. At tatakloban po natin yan dun sa kawaling ginawa naming improvise na may tubig dahil wala naman po tayong malaking steamer. Yan po ang ginawa namin at tatakloban lang po natin yan ng malaking takip kasi pa-steamin lang na po natin yan at pakukuluan. At habang yan po ay niluluto ng asawa ko, ay sauce naman po yung sa kabilang lutuan. May toyo, may asukal, may bawang, may seasoning at may cornstarch na pampalapot. Pwede naman po yung pahalangin yan, pero sa amin po ay hindi namin pahalangin. Gaano po dalawang anak namin ay hindi mahilig sa manghang. Kaya ito po yung kinalabasan ng ating siomai. Buong buo po siya at hindi po siya nadurog. Napakaganda po ng pagkakaluto niyan. At ito na yung ating finished product. Lalagyan na lang po natin yan ng kalamansi. At syempre yung ating fried na bawang. At yung ating nilutong sauce. Napakasarap po yan. Tingnan nyo naman po yung loob niyan. Naluto po siya dahil sa ganda ng ating pagkakalagay sa steamer.